Sa ngayon ay nabubuhay si Jesus sa langit. Subalit isang araw ay magbabalik siyang muli sa katapusan ng mundo. Lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Darating si Jesus upang hukuman ang lahat ng tao. Sa araw na iyon, ang mga tao ay mananangis sa kanilang kasalanan, subalit huli na ang lahat. Walang sino man ang nakaalam kung kailan magbabalik si Jesus. Ang araw na iyon ay darating ng di inaasahan na parang isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparang na may nakapangingilabot na ugong. Ang mga elemento ay sisirain ng apoy, ang daigdig at ang lahat ay matutupo. Ang lahat ng patay ay bubuhayin muli at kasama ng mga buhay ay tatayo sa harapan ng trono ng Diyos. Maging dakila at maging hamak, ang lahat ay hahatulan ayon sa kaniyang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. Ang salapi, ginto at pilak ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Diyos. Ang mga duwag at hindi naniniwala kay Jesus, ang mga mahahalay, ang mga mamamatay tao, ang mapakiapid, ang mga mangkukulam o salamangkero, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling, ang kanilang patutunguhan ay dagat-dagatang apoy na nagbabagang asupro. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang apoy ay hindi namamatay. Ang impyerno ay lugar ng walang hanggang pagdurusa na inihanda para sa Diablo at kaniyang mga anghel. Sa makatuwid, katakutan natin ang Diyos na may kapangyarihang huksain ang katawan at kaluluwa sa impyerno. Subalit, ang pumiling manampalataya kay Jesucristo ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan at malinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sila ay papasok sa walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Ang mga tao ay mananahang kasama ng Diyos at mismo ang Diyos ay mananahan sa piling ng mga tao. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang paghihirap o pagkahapis dahil ang lahat ng bagay ay mababago na at ang nakaraan ay mapapawi magpakailanman. Hindi nakita ng mata o narinig ng tainga o pumasok man sa puso ng tao ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya.